Kagaya po ng nasabi ko, magkakaroon po tayo ng parapol po ng Smart TV. Paabot nga nung TV yan. Tapos, ang gagawin po natin ay magba-Bible study ho tayo. Home Bible study sa Friday. No? Napaghalo ko po yung study sa Friday, kayo study. So, at ang gagawin po natin, doon natin irarapol yan. Ito po yung ating Smart TV. Again, para ho nang sa ganon ay mas makapagsimbahay po yung mga yung mga pamilya. So sa ngayon, paano makakasali dyan, Pastor? Ulitin ko po ulit. No, picture ho kayo dyan po sa inyong bahay. Kita po yung screen. No, kung ang ginagamit nyo ngayon ay cellphone, okay lang. Basta kasama po ninyo yung kapamilya. No, kung laptop o PC, okay lang po. No? Basta pakita po ninyo yung screen, pakita po ninyo yung inyong pamilya. Yan. Okay? Kahit hindi po kayo nakailangang humarap. Ano po? So, basta ho kita ho natin yung pong sama-sama na pamilya. Okay? Sige po. Tayo po ay dire-diretso na po sa Word of God. At gusto ko pong ituloy-tuloy po natin. Siyempre, yung pinag-uusapan natin tungkol sa pag-resback. Yan. Resback ko na. At ang gusto ko pong pag-usapan natin ngayon, rest back from shortcomings. Ano yun, Pastor? No? Anong ibig sabihin yan? Pag sinabing shortcomings, ano yan sa Tagalog? Siyempre, mga pagkukulang. No? Bumawi mula sa mga pagkukulang. Yan. No? May mga pagkukulang na kinakailangang punan. Alam niyo po, isa sa mga prayer ko nitong mga nakaraan, sabi ko sa Lord, Lord, bigyan niyo pa po ako ng mahabang buhay na mayroong kalakasan ng katawan para po makabawi ako sa aking mga pagkukulang nung mga nakaraan. Niisip ko po kasi, nung mga nakaraan mga taon, as I evaluate, may mga failures ako, may mga hindi ako nagawa, no? Kaya sabi ko sa Lord, Lord, bigyan mo pa ako ng buhay sa kanang kalakasan para mapunan ko o makabawi ako doon sa mga pagkukulang ko. No? Kayo po ba? Ano bang mga pinagpipray nyo? No? Kung nagpipray kayo ng long life, tama po yan, ha? Lord, protect mo kami sa sakit. No? Protect mo yung buhay po namin. Bigyan mo kami ng kalakasan. Maganda po yung mga prayers po na yan. No? Kaya lang, ang tanong, para saan? Para saan? No? Lord, pahabahin mo pa buhay ko. No? Para saan? No? Anong paggagamitan? No? Kasi alam po ninyo, maganda ho talaga may paggagamitan po yung buhay. Di ba? Baka mamaya nakita nyo, itong anak ko to, no? Itong taong to, kahit na mayroong dinaramdam talaga ang nagpapatuloy sa akin, naglilingkod pa rin sa akin. No? Paggalingin ko nga to. No? Pahabain ko nga buhay nito. No? Pero pwede rin makita nila, ang lakas-lakas nito, walang kwenta yung buhay, walang pinaggagamitan. Patayin ko na kaya to. Di ba? Alam niyo ba, importante po yung kung anong pinaggagamitan po ng buhay. Di ba? Lord, bless me. No, i-bless mo po ako, Lord. No, para saan? No? Lord, bigyan mo ako ng maraming pera. No? Para saan? Lord, para naman makabawi ako, mas may makatulong ako. Di ba, Lord, para magamit ko yung blessing ko sa paglilingkod ko sa iyo. Di ba? Para makabawi ako sa mga pagkukulang ko. Di ba? Ganyan, no? Kasi pwede yun di ba? Ang kita ni Lord, itong taong ito, binless ko ng konti, no? Pero talagang ginagamit niya, sa paglilingkod sa akin, no? Baka sabihin ni Lord, bigyan ko nga to ng financial freedom. Di ba? Di ba? Alam niyo po, importante pala, alam natin paggagamitan ng mga bagay na binibigay sa atin ng Panginoon. At isa nga po talaga sa magandang paggamitan, evaluate natin. No? O nga, bibigyan ako ng kalakasan ng Panginoon, bibigyan ako ng negosyo, bibigyan ako ng ganito. No? Ano gagawin ko? I-evaluate ko ngayon. May mga pagkukulang ako, no? Mukhang maganda to, punan ko. No? At hindi lang pupunan, no? By God's grace, sosobrahan ko pa. Amen? Okay po. Ang pag-uusapan naman natin ngayon na resbacker natin ay walang iba kundi isang mama na nagngangalang Nicodemus. Yan. Sino si Nicodemo? No, tingnan po ninyo ito John 19:38-40. John 19:38-40, sabi po niya, after these things, Joseph of Arimathea, who was a disciple of Jesus, but secretly, no, pakisabi nga ng malakas, secret, no? So si Joseph of Arimathea, isa sa mga secret disciples ni Lord, okay, for fear of the Jews. No, anong hiningi nitong si Joseph? He asked Pilate
that he might take away the body of Jesus. Ang hiningi po niya ay yung katawan ng Panginoong Hesus. Bakit? Ito yung kamamatay lang ng Panginoong Hesus. Ipinako siya sa krus. No? At mayroong isang mama nagpaalam kay Pilato. Ibig sabihin, influential ito. Ibig sabihin, leader po ng mga Hudyo. No? Tapos, ang sabi diyan, and Pilate gave him permission. No? So, hiningi niya, pwede po ba yung katawan ni Jesus na nakapako sa krus, ako na ang maglibing. No? Tapos, binigyan siya ng permit. Tapos, verse 39, may namiss yata ako, verse 38. So he came and took away his body. Okay, verse 39, Nicodemus also. Yan, si Nicodemus. Bakit pinagsama sila ni Joseph saka ni Nicodemus? Kasi pareho silang secret. No, may alamin natin yan, ha? No? Nicodemus also, who earlier had come to Jesus by night, no? Came bringing a mixture of myrrh and aloes about 75 pounds in weight. Dala siya ng mga pabango, no, para sa bangkay ng Panginoong Jesus. Tapos, so they took the body of Jesus and bound it in linen clothes with the spices, as is the burial custom of the Jews. So itong dalawang ito, nagtulong po sila. Of course, kasama may mga tauhan silang ginamit, no, para po iimbalsamo ang bangkay ng Panginoong Hesukristo. Pero mag-focus po tayo kay Nicodemus, no? At gusto ko pong pag-usapan natin, no, how to rest back from shortcomings. What do we need to rest back from shortcomings? Paano ako makabawi sa mga pagkukulang ko? Ano ang mga kailangan ko? Number 1, mga kapatid, is right mindset. Right mindset. Tamang pag-iisip. Ano yung mindset na yan, Pastor? Dapat ang mindset mo ganito. Ano man pagkukulang, pwede pang punan. No, at pwede pang humabol. Yan, dapat ganun po yung mindset natin. Hindi yung huli na ang lahat. Diba? Sabi nga nila, aanhin mo pa ang damo kung patay na ang adik. No? Hindi mo dapat na ganun. Ay, hindi pala, aanhin mo ang damo kung patay na ang kabayo. No? Di ipakain mo sa kuneho. I mean, di ba, talaga bang huli na ang lahat? Dapat hindi pala tayo ganun mag-isip, no? Lalo na sa pagkakataong ito, parang isipin mo, si Nicodemo, no? Secret disciple, no? Pero nung mamatay si Jesus, lumantad kung kailan patay na, kung kailan bangkay na, no? Huli na ang lahat, no? Pero alam po ninyo, ang Panginoong Hesus, alam naman natin na muling nabuhay, diba? And whatever you do for the Lord, hindi kailanman yan huli. Diba, lalo na ang Panginoong Hesus ay pang walang hanggan. He lives forever. Diba po? So makikita natin itong si Nicodemo sa pagkakataong ito, para doon siya humabol. No? Pero alam po nyo, yan, ang dapat na mindset po natin, pwede pang humabol. No? Hindi yung huli na ang lahat. Bakit kailangan ganon? Pwede mo namang sabihin, ito na ang simula ng bagong kabanata. Diba? Kaysa sabihin mong huli na ang lahat. Kaysa sabihin mong too late the hero. No? Pwede mong sabihin, just in time for the new villain. Diba? Pwede namang, kaysa sabihin mong matanda na ako, no? Pwede mo rin sabihin, may nalalabi pa akong oras. Diba? Kaysa po laging niisip, wala na, finish na. No? Hindi ho dapat na ganun. Dapat, ang mindset ay pwede pang mapunan, pwede pang makabawi, pwede pang humabol. So what I'm saying is, don't live in regrets. Huwag kang mabuhay na puro pagsisisi, di ba? May mga, ito ang reality naman ng buhay talaga, no? May mga hindi na maibabalik na panahon at pagkakataon. No? Kaya bumawi ka sa kung anong meron ngayon. Ulitin ko po yun, ha? Talagang may hindi na maibabalik na mga panahon at pagkakataon. Pero makakabawi ka sa kung anong meron ngayon. Huwag mo na hanapin yung nakaraan. No? Sana kami, kaya lang naunahan ako. No? Kaya sila na. No? O di hanap ka ng iba. Diba? Hanap ka ng single. No? Sana nasiran ko siya ng gospel bago siya namatay. No? O di hanap ka na lang ng buhay. Diba? Ibig sabihin, kaysa pagsisisi ka, regrets sa nakalipas na, isipin mo kung ano yung mayroon ngayon. Hindi ako nakatapos ng pag-aaral. Okay, pero pwede ka pa bang humabol? No? Kaya, baka pwede ka pang mag-aral. No? Or, kung hindi man, anong magagawa mo ngayon? No? Para
maganda pa rin yung future mo. No, para may pagkaabalahan ka pa rin. Pwede ka bang magnegosyo? Di ba? I mean, lagi nating iisipin ano yung mayroon ngayon. No? Saka gusto ko rin pong paalalahanan mo na, isingit ko lang to ha. Kayo naman ng mga nasaktan dyan ha. Huwag na mga manisi ng manisi. Minsan kasi yung ugali natin. Di ba yung bang, na-fail ako ng anak ko, na-fail ako ni ganito, ng asawa ko. Yeah? Then puro tayo paninisi ng paninisi. Hindi na po mababago ang nakaraan. No? Pero pwede pang pagbutihin ang kasalukuyan at ang hinaharap. Ulitin ko po ulit yun. No? Hindi na mababago ang nakaraan, pero pwede pang pagbutihin ang kasalukuyan at ang hinaharap. No? I don't know kung napapanood po ninyo, di ba, mayroong mga movies na tungkol sa redemption, di ba? Ngayon kasi ginagamit yung salitang redemption, hindi po sa pagtubos ng Panginoong Hesukristo, di ba? Sa ating mga kasalanan. Of course, sa atin, yun ang primary meaning ng redemption. Pero ginagamit po yung salitang redemption din, yun bang nakabawi, no? Halimbawa, may mga movies, common theme yan napapansin ko po. Halimbawa, dati yung isang una nakitaan ko nito, matagal ng movie, yung Cliffhanger. Inabot yan ni Kuya Fred, no? Si Arnold Schwarzenegger yata yun no? Ang Cliffhanger ay tungkol sa isang mga mountain climber sila no? Tapos sa isang climbing nila, doon nag-umpisa yung movie na aksidente sila at wala silang nagawa, namatay yung tatay nila. Ibig sabihin, hindi na iligtas yung tatay. Okay? So, yun na yung sa mga sumunod na mga panahon ng kanyang buhay, naging regret na yon, nagsisisihan silang magkapatid, yung ganon. No? Pero kailan siya na-redeem? Sa dulo ng movie, ayan, no, mayroon na namang na-aksidente at siya ang nakatulong. No? So somehow, na-redeem niya yung kanya, nakabawi siya doon sa kanya. Not the same person, siyempre, pero sa ibang tao. O ito naman, police story. Inabot niya ni Aris. No? Yung police story, si Jackie Chan, di ba? Na mayroong time na mayroong talagang galit sa mga pulis, pinagpapatay yung maraming mga pulis. Yung team niya, wala siyang nagawa. Dahil dyan, naging lasenggo siya. So, parang nasira na yung buhay ni Jackie Chan, no, doon sa kwento na yon, hanggang nagkaroon ulit ng pagkakataon na nailigtas naman niya yung babae. At actually, nasugpo niya yung grupong yon, yung gang na yon, no, na pumapatay sa mga pulis. So, nag-fail siya rito, pero na-redeem niya ang kanyang sarili dito. No? Yung ano pa ba? No? Yung it's okay not to be okay. Di ba? Si Gangte, isa kayong kapatid niya, si Sangtay, no? Sangta. Okay. Di ba yung, okay, namatay yung nanay nila, wala sila nagawa, pero bandang huli, sa dulo ng K-novela, ay nakabawi. Nailigtas niya si Komunyong, no? At saka sila ay nahuli din yung pumatay. Di ba? Ang ibig sabihin, ang what I'm saying is, talagang may mga hindi na mababalik. Yan ang reality ng buhay. Ha? Pero mayroon ka pa ring magagawa, no? Sa ngayon. Amen ba? No? O ngayon, mga kapatid, of course, bawi sa tao, ha? Pero higit sa lahat, bumawi kay Lord. Makakahabol pa, lalo na kay Lord. Lalo na kay Lord. Ang maganda sa Panginoon kasi, di ba, since nabubuhay siya noon, ngayon at magpakailanman, no? Hindi pa huli lagi ang lahat sa Kanya. Pwedeng bumawi. That should be your mindset. Pangalawa na kailangan mo ay right measurement. Tamang panukat. Yan. Kasi kung pag-uusapan, pagkukulang, paano ko malalaman kung kulang o sobra o sapat? Eh di dapat mayroong kang panukat. No? At ito mga kapatid, ang Bible ang panukat. Yan. Ulitin ko po ang Bible ang panukat. Hindi ang mga memes. Pambira, may na-post lang ng memes, no? Tapos doon mo na sinukat yung sarili mo, doon mo na hinatulan yung kapwa mo, no? Mali, no? Hindi yung sarili mong mga pananaw sa buhay o sarili mong mga katuwiran. No. Hindi yun ang panukat, hindi yun ang standard. Hindi yung katabi mo, hindi yung kapwa mo, no? Bakit? Ang Bible dapat, tingnan niyo pong mabuti ito, no? Kung ikaw nga naman, 'di ba, ay naging Christian, no? At wala ka ng bisyo, tinigilan mo na, tapos ikukumpir mo sarili mo sa hindi pa Christian, mukha ka talagang anghel niyan. Diba? Pero tingin mo, okay ka na, sapat ka na, hindi. Sukatin mo, magsalamin ka sa Bible at makikita mo, mayroong kulang. Diba?
So, ang Bible, ang sukatan, no? Halimbawa, isa pa, ang Panginoong Hesus ganito no? Minsan nasa templo siya. Tapos mayroong nakita niya, inobserve niya yung mga nag-o-offering sa temple. Remember that? Diba? Tapos, yung iba raw, yung mga may kaya, ang lalaki ng mga ibinibigay na halaga. Tapos, yung isang babaeng balo, nagbigay ng isang barya. No, sabi ng Panginoon sa kanilang lahat, yung babaeng balong ito ang nagbigay ng pinakamalaki. Bakit? Kasi yung iba, sabi niya, binigay lang nila, sobra na sa kanila. Pero tong babaeng ito, ikabubuhay na niya, ikakain na niya, ibigay-nigay pa niya. No? So, paano yan? Kaya nga hindi mo pwedeng i-compare sa kapwa. Hindi yung kapwa ang standard Di ba halimbawa, okay, nagbigay ng 1 milyon pero bilyonaryo, barya lang yun sa kanya. Di ba? Yung nagbigay ng 10 piso pero 20 ang pera niya, sakripisyo na yun sa kanya. Di ba? Kaya nga, hindi pwedeng i-compare yun sa ibang tao. Ang Bible ang standard, mga kapatid. No? Halimbawa, no? Kahit mayroong 2 cell group ako, yung isang taga-GTC, isa lang ang cell group. Ibig bang sabihin, wow, no? Santong-santo si Pastor Rapi. No? Kukurunahan sa langit. No? Hindi kami ang magkukumpare. Bakit? Pastor ako Natural lang, dapat mas marami akong ginagawa. Di ba? Compared sa inyo na nagtatrabaho, pero sinisingit nyo ang inyong paglilingkod sa Panginoon, di ba? So hindi tayo susukatin ng Panginoon sa pare-parehong paraan. No? Ang standard pa rin, ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos? Okay po, mas may time ako di ba? Mas may time ka So wag mo i-compare yung performance mo sa iba. No? Ang Bible, ang right measurement. Kaya nga, kung tanong, nagkukulang ba ako bilang asawa? Kapatid, ano ba sabi ng Bible? Kumusta attitude mo sa asawa mo? No? Ano ba? Kahit ba matagal na kayo, papakita ka pa ng pagmamahal? O babae, nagpapasakop ka ba? Kaya ano sabi ng Bible? Nagkukulang ba ako sa mga magulang ko? Ano sabi ng Bible? Nagkukulang ba ako bilang pastor? Anong sabi ng Bible? Hindi ko susukatin sa, okay naman ang GTC, malakas naman, masigla naman, kahit nga may pandemic, buhay naman tayo. Hindi. Susukatin ko pa rin, ano ba ang sabi ng Bible? Ano ba ang pinapagawa ng Lord? No? Bilang cell leader, bilang leader ng church, nagkukulang ba ako? Ano ang sukatan? No? Anong sabi ng Bible? Iba yung po ang sukatan po natin. Nagkukulang ba ako bilang Kristiyano? Again, ano ba ang sabi ng Bible? Tingnan niyo po anong sabi ng Bible kay Nicodemus. Tingnan niyo po itong, di ba, mapapansin po ninyo, doon po sa verse 38, binanggit si Joseph of Arimathea. Tapos, sabi siya ay secret disciple. Tapos isinunod si Nicodemo. Bakit? Kasi pareho po sila. Tropa po itong dalawang ito. Actually, pareho po silang may kaya, pareho po silang parang mga congressman sa kanilang kapanahunan at mga religious leaders. Pero, mapapapansin po ninyo, pagdating kay Nicodemo sa verse 39, ito po sabi sa kanya, who came to Jesus at night. Yan, who came to Jesus at night. O i-compare nyo po ito no? Chapter 3 verse 1 hanggang verse 3. Now, there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. Pag sinabing ruler, miyembro ng Sanhedrin, ibig sabihin siya po ay parang congressman. No? This man came to Jesus by night. This man came to Jesus by night. So, by night, binanggit yan sa verse kanina, yung unang verse, yung unang mag-meet sila ni Jesus, binanggit. Ito pa, silipin nyo po ulit to, No? Chapter 7, verse 50. Tapos balikan po natin yan mamaya. Chapter 7, verse 50. Nicodemus, who had gone to him before, and who was one of them, said to them, no? Sabi, si Nicodemus na pumunta sa kanya dati, no, at ang tinutukoy doon, pumunta nga po siya ng gabi. No? Anong reputasyon ni Nicodemus dito sa Bible? Si Nicodemus na nagpakita kay Jesus ng gabi. Si Nicodemus na panggabi. No? Call center yata ito no? So panggabi, no? Teka, ano ka ba? No? Pang-Sunday ako, pastor. Pang-Sunday. No? Pang-anniversary ako. Okay. O sige. So ano ka? No? Pero si Nicodemus po, ay sabi po, ang kanya reputasyon, bakit hindi malimutan yon? Bakit paulit-ulit na pumunta siya kay Jesus ng gabi?
Okay? Ito po, tingnan nyo, balikan po natin yung John chapter 3. John chapter 3. Sabi niya, si Nicodemus punta sa Panginoong Jesus at nagtanong siya, Rabbi, we know that you are a teacher from... Guro, alam po namin kayo ay gurong galing sa Diyos sapagkat walang makagagawa na mga ginagawa ninyo malibang sumasa kanya ang Diyos. Tapos verse 3, sabi ng Panginoong Jesus, dito po galing yung salitang born again. Truly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Sinasabi ko sa iyo, malibang maborn again ang isang tao, hindi siya makakapasok, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Kaya kung sikat tong verse na to, sikat din si Nicodemus. Bakit? Sa kanya mismo sinabi ito ng Panginoong Jesus. So, yung bang, pag nag-meet sila ng Panginoong Jesus, kung ano ang kailangan niyang marinig, yun agad ang unang binitawan ng Panginoong Jesus sa kanya. Sa kanya rin sinabi, yung John 3:16. Yung, iba, sa kanilang pag-uusap na yon, no? At ito po si Nicodemus. Okay? Kaya lang, ano nga ba ang nangyari dito kay Nicodemus? Bakit nga ba siya gabi nagpunta? Take note, ruler of the Jews, Pharisee, no? Miyembro ng elitistang mga grupo. Bakit gabi? Bakit? Kasi nga po, palihim. Ayaw niyang malaman ng iba. Lalo na po nung unang panahon, wala pang Meralco at wala pang CCTV. No? So walang makakakita sa kanya, patago. Bakit? Natatakot siya sa sasabihin ng mga tao. Lalo na nung mga tropa niya, yung mga elitista na ayaw maniwala sa Panginoong Jesus, kaya patago. Tingnan niyo po ito, John chapter 12 verse 42 to 43. John chapter 12, 42 to 43. Sabi, nevertheless, many even of the authorities believe in him. No? Many, yung authorities na yan, sino po tinutukoy? Yung mga ruler. Kasama si Nicodemus. Kasama si Joseph of Arimathea. Okay? So marami raw palang mga Pariseo din. Marami palang mga congressmen din naman ang naniwala kay Jesus. No? But for fear of the Pharisees. Yung mga tropa rin nila. No? But for fear, sa takot sa mga kapwa nila, mga Pariseo, no? O yung iba sa mga Saduseo din, no? But for fear of the Pharisees, they did not confess it. Kaya hindi nila pinahayag yung kanilang paniniwala sa Panginoon so that they would not be put out of the synagogue, no? For they love the glory that comes from man more than the glory that comes from God. Takot sila. Bakit? Mas pinili raw nila yung papuri ng tao kaysa papuri ng Diyos. Appreciation ng tao kaysa appreciation ng Diyos. Ibig sabihin, si Nicodemo, habang buhay pa si Jesus sa katawan, sa lupa, hindi niya napakita ang kanyang pagmamahal at paniniwala kay Jesus. Come on. Nung buhay pa si Lord, doon siya nagkulang. No? Maaring sa tingin ng iba, okay lang yan. Maiintindihan na yan. Kasi nga, yung posisyon mo No? Pero anong sabi ng Bible? Excuse na yan. Pero anong sabi ng Bible? Ang sabi ng Bible, they love the glory that comes from man than the one that comes from God. Diba? So at the end of the day, kung ano ang sinasabi ng Bible, kung anong evaluation ng Bible, no? Pasabihin ng iba, church ka ng church, nagsisell group ka pa, baka lumagpas ka na sa langit, no? Teka, no? Ano ba sabi ng Bible? Sino ang pakikinggan mo? Pandemic naman kala ng iba kasi may excuse tayo, no? Sa pagsunod kay Lord at paglilingkod kay Lord dahil mayroong COVID. Of course, nag-iingat tayo, pero porke ba nag-iingat, wala nang magagawa. Porke ba nag-iingat, may restriction, wala nang cell group, wala nang ministry, ganun po ba? No? So, pwedeng sabihin ng iba, hindi, excuse naman yan, pandemic naman Pero, ano sabi ng Bible? Sabi ba ng Bible na Christianity is for good times only? Hindi ba sabi ng Bible, preach the word in season and out of season? Di ba po? So, babalik ka. Ano ang measurement mo no, para masabing tama lang, sapat lang, o kulang? Diba? Kung anong sabi ng Bible. No? Kaya alam nyo mga kapatid, maganda, umamin sa pagkukulang. Kung may katabi kayo, pakisabihan, aminin. No? Umamin sa pagkukulang. No? Sabihin mo sa Lord, sabihin mo sa Kanya, Lord, sabi ng salita mo, dapat, no, ginagawa ko pa rin yung Great Commission. Lord, sabi ng salita mo, dapat ginagawa ko ito. Kaya lang, aminin natin mga pagkukulang natin. Lord, matagal nang may simbahay, di ko man lang maaya pamilya ko. No? Pangatlong lockdown na to. No?
Minsan, di ko na ayaw pamilya ko na magsimbahay kami, di ba? Di mo man lang ma-share yung simbahay, di ba? Pasikreto ka, kagaya na kanini Nicodemo, di ba? Hanggang pagsisimbahay mo, pasikreto. No? Naka-earphone ka lang, no? Tapos nasa CR ka. Di ba? Teka muna, no? Ano ba sabi ng Bible tungkol sa iyong pamilya, di ba? Kailangan sila makilala sa Panginoon, no? Di ba? Mula nung mag-pandemic, di na ako nagsisell. Lord, ano ba sabi ng salita nyo, di ba? So, alam po ninyo, maganda na i-check po natin yung mga yan, no? Matagal na akong may trabaho, hindi ako nagtatights, no? Magmula nung mag-pandemic, no, hindi na ako nakapagbigay sa Panginoon. Ginastos ko na lahat. Di ba? Mga ganyan, no? So pag-isipan ho natin. So, ang pamantayan, ang standard po ay, ano ba ang sabi ng Word of God? No? Right measurement. Okay po? So kapag na-measure natin, oo nga, no, ito pala sabi ng Word of God. No? Hindi ko anong sabi ni ganito. Hindi ko ano yung pinos ni ganito. No? Huwag mo i-compare sa kapwa mo Christian. Kundi kung anong sabi ng Bible. Huwag mo i-compare sa ibang church. Ano ba ang sabi ng Bible? Okay? Yun po ang tamang measurement. Si Nicodemus, nasukat siya. Anong sabi ng Bible? Siya po ay tinimbang at siya ay nagkulang. Di ba po? So, maganda pong makita ho natin yon, no? Pero ito po, no? Ang maganda dyan, pwede ngang bumawi. Yan. Pwedeng bumawi. So anong pagbawi? No? Number 3, right moves. Right moves. Pinunan ni Nicodemo ang kanyang pagkukulang. Yan. No? Nung buhay si Lord, hindi niya magawa. No? Pasikreto siya. Iniisip niya gagawin ng mga tao. No? Pero alam niyo, may nangyari kay Nicodemo. Siguro, pwedeng ganito eh. No? Nung mismong oras na nakita niya si Jesus na nakapako na sa krus, maaring doon talaga na bagbag yung kanyang kalooban, doon talaga na open yung kanyang spiritual eyes. Kasi tandaan ninyo, sa John chapter 3, di ba sabi rin ng Lord sa kanya, no? As Moses lifted up the snake in the wilderness, so shall the Son of Man will be lifted up. Tapos sabi niya, and when I am lifted up, will draw all men to myself. No? Sabi ng Panginoong Hesus, pag ako nakabayubay na, nakabitin na, tinutukoy niya krus, ha? Pag ako nakabitin na, I will draw all men to myself. Siguro si Nicodemus, makita niya yon. Ito na yung sinasabi ni Jesus. When He is lifted up, no, He will draw men to Himself. No? At siya mismo yung isa sa mga men na yon. Okay, at nandun po siya malamang nung kita niya ang ginawa ni Lord na pagdurusa kamatayan sa kanya naisip na mag-commit na talaga sa Panginoon. At lumantad na siya. Alam niyo po ba, listen carefully mga kapatid, itong ginawa ni Nicodemo na to, at ni Joseph, hindi yung madali. Hindi yung madali. Bakit? Tandaan po ninyo, ang Panginoong Hesus, hinatulan ng kamatayan, no? At itinuring na kriminal. Galit sa kanya yung mga religious leaders, yung mga leaders of the government, galit sa kanya yung mga tao, no? Hindi ito yung safe na panahon para i-identify mo si Jesus. Remember Peter? Come on. Si Pedro, ayaw niya ma-associate. Kasama mo siya, di ba? Hindi no? Bakit? Kasi nga hindi ka pwede ma-associate kay Jesus. Alam ni Pedro yon, delikado siya. No? Si Joseph, saka si Nicodemo, alam nila yon. Lalo na kilala nila yung kanilang mga kasama, yung kanilang mga kapwa leaders. No? Pero nung panahong ito, no, sabi niya, tama na, no, bawi na. Kamu sabihin mo, tama na. No? Bawi na. No? Pero nagkulang ako kay Lord noong buong panahon na nakikita ko siya, andito siya sa lupa. No? Nung buhay siya, nagkulang ako. No? Ngayon patay siya. No? Babawi ako. Yun ang sabi ni Nicodemo. No po? No? So pinunan niya ang kanyang pagkukulang. Sa pamanong paraan? Through show of affection. Show of affection. He showed his affection. Minsan, madalas, hindi ba ganyan eh, yung napakita, alam mo, nabubuhay pa siya, ang bait-bait niya. Diba? Sabi nga nila, ba't mo sinabi nung patay? Patay na, di ba? Normally, we show affection pag wala na, di ba? Parang ganoon din yung si Nicodemo, pero sabi ko hindi pa rin yan walang kwenta. No? Napakahalaga pa rin yung kanyang ginawa. He showed affection. Bakit?
Siya mismo yung nag-asikaso doon sa bangkay ng Panginoong Hesukristo. No? Alam niyo po kung ano ang kanyang ginawa? Nagdala raw siya ng 75 pounds of perfumes, no? Yung mga ano to, yung mga aloe sa myrrh. Alam niyo po, bumili kayo niyan, ang mamahal niyan. No? 75 pounds, alam niyo ba kung ilan yon? May 30 kilos, mga 33 kilos. No? 33 kilos, no? Sipin niyo po kung gaano po yung isang kilong bigas times 30 na lang. No? Ganun po karami yung kanyang dinala. Ang mahal po noon, sobrang mahal. Bakit ganun? Kasi nga po, show of affection. Diba? Bandang huli, no, sabi niya, hindi ko napakita pagmamahal ko kay Lord nung di pa siya pinapako. Babawi ako, papakita ko na ngayon. Diba? Show of affection. Kapatid, paano kang babawi kay Lord? Unang-una, hinahanap ni Lord talaga sa'yo, show of affection. How do I show my affection to Jesus? Spend time with Him. 3 bagay, kapatid ha. Sabi nga nila, time, talent, treasure. That's how you show your affection to Jesus. Time. Yung prayer life mo, yung pagkikipag-usap mo sa Kanya, kumusta na? Huh? Do you spend quality time with Jesus? That's a show of affection. No? Na mahal mo si Lord. Talent. No? Yung kalakasan mo, yung kakayahan mo, yung ibinigay sa iyo ng Panginoon na mga spiritual gifts, gamitin mo. Maglingkod ka sa Kanya. That's how you show your affection. Iba hindi nila maintindihan to. Akala, pag may ministry ka, parang ang hirap, di ba? Kasi nga, it's not a show of affection anymore. Pero if it's a show of affection, magagawa yan, masaya ka. No? Magagawa mo yan nang mayroong kang joy. No? Yun ang hindi maintindihan. Bakit? Kapag hindi ka in love kay Lord talaga, hindi mo maintindihan yung mga taong nagpapagod, nagbibigay ng buhay sa Panginoon. Pero tayo, anong gagawin ko? Babawi ako. Yeah, show your affection, maglingkod ka sa Panginoon. Sa paanong paraan? No? Paggamit ka sa Kanya, yung pamilya mo, dalhin mo sa Kanya, yung mga ibang tao, dalhin mo sa Kanya. Sabihin mo, makipag-coordinate ka sa leader mo kung anong pwede mo magawa. No? Show your affection. No? Number 3, treasure. No? Show your affection. No? Itong si Nicodemo, binigay niya yung grabing handog niya sa Panginoon. No? Through your offering, through your tithing, you can show your affection. Lord, tagal mo na akong binibless, di pa rin ako nagbibigay talaga ng tama sa iyo. Di ba? Then, show your affection. Pwedeng bumawi. Diba? Number 2, acts of sacrifice. Acts of sacrifice. No? Hindi lang ito show of affection. No, nakita niya, namatay si Lord, tapos inasikaso niyang bangkay. Pero yung pag-aasikaso ng bangkay na yon actually was also an act of sacrifice. Bakit act of sacrifice? Alam niyo ho ba, ang pwede mangyari sa kanya, pwedeng hindi siya ipapatay kasi mataas ang kanyang katungkulan, no? Pero ito po ang malamang nangyari sa kanila. Pwede silang tinanggal sa synagogue, excommunicated. Pwede silang tinanggal sa Sanhedrin, doon sa kanilang kongreso, no? Silang dalawa. Bakit? In-associate nila ang kanilang sarili kay Jesus, no? So yun ang mga pwedeng mangyari, no? At sa kanila, parang sa atin, napaka-simpleng tignan, basahin na ganito ang kanilang ginawa. Pero alam niyo po, matinding sacrifice po yun. Hindi yan basta-basta. Ibig sabihin po niyan, nung magdesisyon tong dalawang to, ilibing natin si Jesus. Alam niyo, ibig nilang sabihin, sige, bahala na. No? Harapin na natin kung ano mangyari. No? Basta gawin na natin to. No? Kahit ngayon naman lang. Diba? Buong buhay ni Jesus, wala tayong nagawa. No, ngayon man lang. Diba? So yun po yung desisyon po nung dalawa. Hindi po yun madaling aksyon para sa kanila. Pero ginawa po nila. Kapatid, what are you willing to sacrifice? What are you willing to give up? Para makabawi man lang kay Lord. Give up ko na yung give up ko na yung convenience ko muna. Di ba? Isang ganun lang di ba? Puro na ako pahinga. Di ba? Mukhang give up ko na muna tong relax lang. Diba? O kaya busy ako pero mag-give up ako ng pahinga din, no? Para makapaglingkod sa Panginoon. Para may magawa ako para sa Panginoon. Okay? Isasakripisyo ko to. Alam niyo po yung mga sacrifices na yan, no? Alam niyo po yung matinding pambawi po yan. Di ba? Kasi, ang dami ko ng pagkukulan tapos di pa ako marunong mag-sacrifice.
Oo nga naman. Di ba gusto ko yung sapat lang, ang dami kong pagkukulang, pero ibigay ko yung walang sacrifice. No? Teka, paano ka makakabawi? No? Alam niyo po, importante yung sacrifice. So what are you willing to give sacrificially to the Lord? Again, yun nga po, no? Pwedeng, pero yung lakas ko, pwedeng yung pangalan ko, lalantad ako, no? Sasacrifice ko na yan, no? Okay lang kahit anong sabihin nila, di ba? Yeah, things like that. Okay? So pag-isipan po natin. So as I end, mga kapatid, no? Magandang evaluate natin to. Kailan ka nagkulang? Kailan nag-umpisa yan? Yung iba sabi, since birth, pastor. Hindi ko naman na talaga sineryoso si Lord kahit kailan eh. Diba? Yeah. Pero, pwedeng bumawi ngayon. Pwede mong sabihin ngayon sa Panginoon, Panginoon, lumalapit ako sa iyo, patawad po. Sa lahat ng kasalanan ko, tinatanggap kita bilang Panginoon ko at tagapagligtas ko. Yeah, you can do that. Kahit ngayon, ano po, pwede kang bumawi. Yung iba pwedeng sabihin niya, kailan ka nagkulang? Since I met Jesus. Mula nung makilala ko si Lord, parang si Nicodemo, no, na nakilala nga si Jesus, no? Pero hindi pa nag-commit. Saka o kaya hindi ko pa siya sineryoso. Then, hanggang kailan ka ganyan? Diba? Bumawi. No? Yung iba po pwedeng, since the beginning of this pandemic, naging inactive na ako, no? Di na ako nagsisell, wala na akong ministry, no? Kahit sa simbahay, silip-silip lang ako, no? So, hanggang kailan ganyan? Aantayin mo pa talagang mabakunahan lahat ng tao sa buong mundo? Aantayin mo pa, ang dami nga ayaw magpabakuna. No? So, aantayin mo pang may gamot. No? Come on, bawi na, kapatid. Kailan ka nagkulang? Since magkaanak ako, pastor. So, anong plano mo? Antayin mo magkaapo ka. Bawi na. No? Since magkatrabaho ako, so, hanggang kailan? Pag retired ka na. Since magkanegosyo ako. So hanggang kailan? No? Paglugi na. Wag naman. No? Alam po nyo, pwedeng bumawi. No? Lord, di ko nabibigay yung dapat na para sa'yo. Itong mga nakaraang mga panahon. No? Lord, babawi ako. Alam nyo po, tayo talaga, pwedeng magkulang talaga sa Panginoon. No? Alam niyo po, ang bait-bait lang talaga ng Panginoon sa atin. Siya kahit kailan, hindi siya nagkulang. Kinanta natin kanina, di ba? Your goodness follows after me. Your goodness follows after me. Sinusundan ako ng kabutihan mo, Panginoon. Hindi ka nagkulang. Hindi ibig sabihin na walang kulang sa buhay mo. No? Kundi ang sinasabi po niyan, ang kabaitan, katapatan ng Panginoon sa iba-ibang paraan, nararanasan po natin. Ganon kabait si Lord. Yung kantang to, your goodness is running after me. Sinusundan ako ng kabutihan mo, Panginoon, kahit saan ako magpunta. Of course, unang-una, that's a song of appreciation. That's a song of gratitude, pasasalamat sa Panginoon. Pero kapatid, huwag namang puro ganun. Diba? Huwag namang puro, salamat Lord. Tama yun, tama. Number 1 yan. Ulitin ko po, number 1. Pasalamat ka sa Panginoon for His goodness, for His goodness. Pero sana, wag lang yun ang kinakanta mo, yung goodness is running after me, is running after me. Yun yung tuwang-tuwa ka pag kinakanta mo, yung feel na feel mo. Sana feel na feel mo rin yung lyrics na ang sabi niya, with my life laid down, I surrender now, I give you everything. Kasi Lord, di ka nagkulang. Babawi ako, Panginoon. Can you sing that? No? Habang kinakanta mo to, sabihin mo, Lord, babawi ako. No? At isipin mo kung paano kang babawi sa Panginoon. I-commit mo na ngayon sa Panginoon. Praise you, Lord. I love you, Lord, for your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head,
will sing of the goodness of God. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake till I lay my head, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and so my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are closer like no other. From the moment that I wake and lay my head, I will sing of the goodness of God. So we sing praise. 'Cause all my life you have been faithful. Yes, Lord. And so my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. Yes, Lord. And so my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, sing this. Your goodness is running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, running after me. Your goodness is running after, it's running after me. When my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. 'Cause all my life you have been faithful. It's all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. From the heart, sabihin niyo po, with every breath that I am able, Lord, I will serve you. I will honor you. Sige po, sabihin niyo sa Panginoon. Lord, binibigay ko buhay ko sa iyo, Panginoon. Sinusuko ko sarili ko sa iyo, Panginoon. Babawi ako, Panginoon. Babawi ako, Lord. Come on, from the heart. Pag-isipan mo na rin. No? Kailan yan? Kailan mo gagawin yan? Ngayon na. This week. Kung ano man yung sasabihin mo ngayon sa Panginoon, see to it na a-actionan mo. Lord, babawi ako sa time ko sa iyo. Babawi ako, Lord, sa paglilingkod ko sa iyo. Babawi ako, Panginoon,
sa pagbibigay ko sa iyo. Kung ano man, nagtingin mo kailangan mong bawiin ngayon. Magdesisyon ka and do it. Do it immediately, kapatid. Do it. Sige po, sabihin mo sa Panginoon, Lord, gagawin ko to. Come on, come on. Show of affection or act of sacrifice. Sabihin mo sa Panginoon. Narinig ka ng Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, God. Tulungan nyo kami, Panginoon, mapunan ang mga pagkukulang namin. Alam po namin, di sapat, Lord, ang mga ginagawa namin. Kahit kailan, Panginoon, ay yung buong buhay namin di pa sapat sa lahat ng kabutihan mo sa amin. Pero Lord, kung ano man yung kaya namin, with every breath that we are able, with the strength that we are able, with the time that we are able, Lord, naghahandog kami ng sarili namin sa iyo, Panginoon. Tanggapin mo ang mga handog na to, Panginoon. Pangyarihin mo po ito sa pamagitan ng lakas, biyaya na galing po sa iyo. Salamat, Lord. Salamat po. At ngayon po, Panginoon, sa pagtatapos ng pananambahan po na ito, pagpalain niyo ang bawat kapatid ko, asan man po sila. Dalawin niyo po sila, Panginoon. Provide niyo ang pangangailangan, protect sila sa kanilang kalusugan, pagalingin niyo ang may sakit, lutasin ang kanilang mga problema, Panginoon. At ang bawat sambahayan, pagharian po ninyo. Ang bawat pamilya, maranasan ka po nila, Panginoon. Lord, ang tahanan nila, hindi lang tahanan ng mga tao, kundi tahanan kasama ang aming Panginoong Diyos. Salamat po, Panginoon. At ngayon, mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos, ang biyaya ng Panginoong Hesukristo, at ang pagsama ng banal na Espiritu ay tanggapin nating lahat, ngayon at magpakailanman. Amen.